Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! Dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Isang trending issue tungkol sa cyber libel case na ipinangan ni Vic Soto laban kay Daryl Yap, direktor ng pelikulang Rapist ni Pepsi Paloma. Bakit ba nag-file ng cyber libel case si Vic Soto laban kay Daryl Yap? Kasi may isang eksena ron kung saan si Gina Alhar tinanong si Red Bustamante, yung gumanap na Pepsi Paloma sa pelikula, kung nirape siya ni Vic Soto at sagot ng babae, oo. Mapanira ba ang nangyari? Kasi kung mapanira at ginawa ito online, maaaring pagbatayan ito ng kasong cyber libel. Pero, kailangan patunayan ni Vic Soto bilang isang biktima na merong actual malice. Ano ba ang actual malice? May actual malice kapag nagsinungaling ang akusado o kaya alam niya o malinaw na maaaring mali siya, pero nakakasya na sabihin ang isang bagay na hindi totoo. So, ano ang depensa sa cyber libel? Isang depensa ay kawalan ng actual malice o katotohanan. Pero ano bang katotohanan ang pinapakita noong eksena na pinuna ni Vic Soto? Na siya ang nanggahasa o sinabi o inamin ni Pepsi Paloma na siya ang nanggahasa? Kasi magkaiba yung dalawa yan eh. Yung isa, yung una, pinapakita na inherently true na siya ang nanggahasa. Isa naman, pinapakita na independently sinabi lamang ni Pepsi Paloma na siya ang nanggahasa na consistent naman sa public records at sa mga police reports nung panahon na yon. Isang depensa pa ay good motives, na ito ay isang fair comments, isang pampublikong issue. Katulad ng mga crime movies. Halimbawa, yung Visconde Massacre kung saan pinakita ang katotohanan na nakatulang may sala si Hubert Webb para sa rape and murder na isang miyembro ng pamilya ng Visconde family. Sa kabilang banda, maaaring sabihin ni Vic Soto na idinamit ang kanyang pangalan bilang isang rapist dahil ang mismong titulo ng pelikula ay Rapist of Pepsi Paloma. Ano ba tingin niyo? Dapat bang managot si Daryl Yap para sa cyber libel? Paki-comment below.